Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo na napapanood ang video ito, ay pumuli ay tutunghay ng atin pong pagbasa para sa araw ng Sabado, Pebrero 24, taong 2024. Hahanguin natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 5, mga talatang 43 hanggang 48. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. At idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil, kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang atin pong refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Ito yung mga katagang namutawi sa bibig ng ating Panginoon na itinuturo niya sa kanyang mga alagad, sapagkat sa lumang tipan ang batas ay kung ano ang ginawa sa iyo, yun din ang gawin mo. Kumbaga ay mata sa mata, ngipin sa ngipin. Pagdating sa bagong tipan, sa mga katuruan ng Panginoong Hesus, ang kanyang itinuturo ay hindi paghihiganti, kundi pag-ibig sa kaaway, sapagkat meron itong gantimpala. Ano ang kanyang gantimpala? Sila ay magiging anak ng kaharian ng langit. Sila ay magiging mga anak ng Diyos. So yun isang dahilan kung bakit ipinapaibig niya ang kanyang mga kaaway, sapagkat may katumbas at katapat na reward ang maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Isa na yata ito sa mga pinakamahirap na kautusan ni Jesus sa kanyang mga alagad. Napakahirap ibigin ang taong gumagawa sa atin ng masama. Totoo yun. Lalo na yung alam nating tayo ay pinagtitripan, di ba? Lalo na yung alam nating tayo'y pinapahirapan, napakahirap ibigin, di ba? Alam nating tayo ay kanilang sinisiraan, pinagbibintangan ng kung ano-ano, di ba? Mahirap, pinakamahirap na mga utos ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. At mahirap din itong gawin sa ating kapanahunan. Tila ba taliwas ito sa pangkaraniwang reaksyon natin bilang tao sa mga taong hindi ka nais-nais. Ngunit, hindi tayo basta tao lamang. Tayo ay nilikha sa wangis ng Diyos at mapalad na tinubos ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig, kung kaya naman tayo ay tinatawag ding umibig tulad niya. Totoong mahirap, ngunit hindi imposible, sapagkat nagawa na ito ng ating Panginoon. Kaya nga siya yung ating pinagtutularan, di ba? May bahagi siyang sinasabi sa kanyang mga alagad na sa inyong mga pupuntahang paglilingkod, kayo'y papahirapan, kayo'y ipapapatay sa pag-aakalang sila ay mga naglilingkod sa Diyos. O kita ninyo, may mga naglilingkod pala sa Diyos na akala nila'y paglilingkod ang kanilang ginagawang pagpapahirap, pag-api, pagpatay sa kanilang kapwa. Pero sinasabi nga ng ating Panginoon na ito'y nagawa na niya. Ang ating pagiging tagasunod niya ay tugon lamang sa pag-ibig na unan niyang inihandog sa atin. Siya rin ang magbibigay inspirasyon at lakas sa atin upang magmahal ng walang itinatangi at walang pasubali. Makakaya pala natin sapagkat siya ang ating inspirasyon na pinagtutularan.
Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang palagi ko lamang sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.